Kumusta mga kaibigan? Ngayon ako ay magme-maintain ng aking motor. Nasira ang ating bearing. Kamakailan ako ay nagpalit ng hub bushing. Naputulan tayo sa hindi ko malamang dahilan kung bakit laging umiipit ang preno. Kaya ngayon kakalasin ko na rin. Ayan, kakalasin natin para ating ma-maintenance. Hindi ko talaga to usually kinakalas pag nagtatanggal ng gulong. Pero dahil sa kailangan ko nga i-maintenance, ay kailangan natin kalasin. Ayan, kita-kita naman, stock up. Ay, hirap-hirap tanggalin yan, aray. Yung aking pinipihit ay ang bleed para ma-bleed, para matanggal ang pressure doon sa caliper at mas madaling mabunot. Ayan, maluwag na dahil wala na ang pressure. At ang aking susunod na gagawin ay kakalasin na natin ang tinatawag na axle. Ayan, yung mahabang tornilyo na yan na nagkokonekta sa ating nag-hold sa ating gulong. Ayan, bubunutin na natin. Ay, nalaglag. Ang daming nalaglag. Kalat-kalat mo ay. Magpulot ka ngayon. Ipunin natin, sinupin natin para hindi siya masipa-sipa kung saan ano. Lagyan naman natin ng konting professionalism ang ating trabaho. Tanggalin natin ang ating kadenang madumi. Wala kang gloves, tropa. Ayan, nalaglag na naman. Ay, nakaw! At kamura-mura ng pangtanggal ng bearing sa Shopee Lazada. Pero ay sundot-sundot lang ating gagawin. Ito yung may tama, kaibigan. Yan, yung nagnanarate ay may tama. May tama yung sprocket side na bearing. Ikot-ikot lang parang pitcha pie. Sintayin na natin yan at ating i-sniperin at ang ating makabagong pamaraan pagtanggal ng bushing sa dami-dami ng tools sa Lazada. Ito ang ating ayan, nalaglag na ang ating ito ang ating technique. Very satisfying ang panoorin na para ka nagtatanggal ng blackheads. Ayan na, napuputok na po ang pimples. Laglag kasama yung spacer sa loob. Ay babalik na rin natin upang inspeksyonin ng loob. At ay siya! Itutuloy natin yan. Sundin ulit, asintahin. Kailangan lang wag tamaan yung dust seal doon sa loob. At tatanggalin ko na rin dust seal dito sa kanyang disc side, sa kanyang preno side. At sniper. Ayan na mga kaibigan, parang nagpuputok ng pimples. Pinuputok na natin ang ayang tanggal. Sobrang dali lang pala. Ito ay magkano kaya ang bayad sa mga mekanika. Ito ang ating gagamitin, 6203. Tama ba? 6302. Ay hindi mo pa nabasa, kalit-lit kasi. Ayan, sealed na siya mga kaibigan. Hindi natin ito kailangang lubricate dahil lubricated na to sa loob, kaya nga siya sealed. Mas maganda ito dahil hindi makakapasok ang dumi kapag may seal at mas matagal. Pero nilubricate ko pa rin mga kaibigan, dagdag protection para dun kumapit yung dumi. Ayan, so gumamit tayo ng socket para magandang lapat. Ang purpose lang naman ay makikabit natin ng magandang lapat, hindi papaling-paling. Ayan, at ilagay na rin natin yung dust seal. Dust seal na nilagyan ko na rin ng grasa. Tawagin nyo na rin akong boy grasa. Ayan, tuwak-tuwa ako sa itsura ng grasa na yan. Ay, kasarap-sarap ay lamutakin. Balik-balik na rin natin at parang pizza pie. At buksan natin ng isang bearing ulit. Ay, pinaglaruan ko na naman ng grasa mga kaibigan. Ayan, so ibabalik ko ang spacer at ang dust seal para sa 6302 bearing. Ayan, nilagyan na naman ng grasa mga kaibigan. Tuwang-tuwa sa grasa ay! Ayan, gumamit na naman tayo ng socket para maganda ang lapat. Ayan mga kaibigan, at ating na nilalapat ng bearing. Pagpasensyaan nyo na yung background music, yung aking anak ay mahilig manood ng TV. Ayan, nandun ka muna. Balik na natin yung dust seal. Importante yung dust seal para mapatagal ang buhay ng ating bearing. Kaya siya tinawag na dust seal ay pang seal siya ng dust.
very self-explanatory. Ay, ito mga ganito classic trabaho ay madaling lang sa mga tunay na lalaki mahabang rock. Ayan. Ay, ipapakita ko pa sa inyo kung paano ko asintahin yan. Balik natin yan para pumasok ng maigi. Kaya ibubuhatin na ng ating bida ang gulong. Ay sobrang dali lang yan. Sobrang dali lang sa video pero ako ay hirap na hirap ako sa mga camera angle na yan mga kaibigan. Sobrang dali na ang trabaho na to kung walang camera. Bakit pa kasi nauso itong vlogging na yan? Pero salamat sa vlogging, no? Ang dami ng tutorial sa online, no? Kaya mo mag-DIY kahit sino ka lang, kahit hindi ka mekaniko, kahit hindi ko pinagkakita ng pagkumpuni, pwede ka lang mag-DIY, ano? Pag gusto mong magtipid, ano? Ayan mga kaibigan, no? Ayan, ang mahirap na part, medyo mahirap pang mga washer dito yung nalalaglag, ano? Kapag hindi mo agad naipit sila. Ayan, so pag naipit mo na, itulak yung axle at tatagos din niya. Ilagay natin yung nut. Hindi ko na i-adjust yung pa-adjust ng kadena rito at tuturuan ko yung inam-inam na teknik. Ano. Lalagyan lang natin ng tension na tinatawag. Sa Tagalog ay patak. Tension. Kapag mataas ang tension ay patak na patak. Ay shout out sa mga patak na patak nating mga audience na mga kaibigan. Ayan. Dahil nakaset na nga yung ating adjuster ng kadena, hindi natin re-adjust. Ayan na naman, pinaglaruan ko na naman ng karasa. Pakasarap na paglaruan ng karasa na yan, kagad-dagan ng itsura. Ayan. Mga kaibigan, nakikita natin na tinatanggal ko ng pressure yung caliper para lumuwag ng kaunti at madaling ibalik. Ayan. Bleed na yan mga kaibigan. Pero i-bleed pa rin uli natin mamaya yan para ipakita natin sa ating mga audience kung paano mag-bleed ng preno. Ngayon, napaka-importanteng ma-bleed lagi natin yung preno kasi itong area na ito, yung caliper ay umiinit yan mga kaibigan. So katagalan, naluluto yung ating brake fluid at nawawala yung kanyang capacity para gawin yung kanyang trabaho. Ano? At nagkakaroon ng mga bula-bula doon sa loob. Kapag nagkaroon ng bula-bula dyan, ay stack up na yung ating preno. No? Saka yung ginarasahan kong pin kanina, na ano rin yan, na natutuyo yung grasa. No? At magkakakonekta yan yung sira sa hub bushing sa bearing natin at yung preno na yan. Magkakakonekta yan mga pag may isang nagloko, no, na dadamay-damay sila. Pwedeng dahil sa pagka-stack up ng preno kaya masisira yung bearing at yung susunod na yung hub bushing. Ayan. O, pwede namang umalog na yung bearing mo kaya laging nagugulo yung lapat ng ngayong preno. Ayan, ganyan. Pasensya nyo na yung kalawang yung ating undead motorcycle ay matagal walang nagme-maintain Pero lagi itong ginagamit mga kaibigan napakatibay na yan. Ayan, binibleed ko ngayon diyan mga kaibigan. Binibleed, pinapadugo para matanggal yung hangin. At kapag ginawa mo yan ay siguraduhin mong meron kang pamalit dahil matatapon ng ibang fluid. Kailangan mong palitan ng matatapon ng fluid. Kaya sa ibang angle kung paano natin bombahin at papasingawin. Ganyan lang yan, bombahin mo yung pump, magpupush siya, tapos papasingawin mo yan, hanggang sa mapalitan ng purong likido ang tubo para kapag may pressure tutulak ang caliper, kapag nawalang pressure babalik ang caliper. Dapat purong likido, walang hangin mga kaibigan. Yan lamang ang purpose niya. Oops, natapunan ng ating gulong ng brake fluid. Balay pupunasan lang natin yan at pwede na rin natin gamitin ang tire block. Pasintabi dyan sa mga magagaling diyan ay kung ako ay may kamalian ay ako inyong turuan at huwag nyo kay bash. Maraming daan patungo sa tuktok ng bundok at ito ang aking daan na tinahak. Kaya naman kung ikaw ay may ibang daan na tinahak ay maganda para sa iyo.
enjoy mo yung kalsada mo at enjoy natin yung kalsada natin dito. Ayan mga kaibigan, ang ganda ng ating background, ano? Pang baby Cocomelon. At malapit na pong magtapos ang ating video. Salamat sa panood. Mga matitirang sandali na lamang ipagpunas-punas sa mga natapon. Ayan, ginamit ko pong tire block yung brake fluid. Very bad practice. At napaka-satisfying ng freewheeling at napakagandang mainam na kaka-maintain at brake system. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa panood. Ay, inulit-ulit, autistic ka talaga. Bata ka! Ayan na po ang inyong video. Papapogi pa yan sa inyo. Ay, mag-iayop. Kapogi naman. Kaya tinawag na double check mga kaibigan ay dahil doble ang check. At wala na pong alog. Maraming salamat.